Kaninong kapangyarihan po ang nagamit upang mabuhay na maguli ang Panginoong Jesucristo nung siya'y namatay po? Okay. Kapangyarihan ng Diyos, bro. Next question. Sino po sa tatlong persona na Diyos po? Silang tatlo kasi silang tatlo ang binabanggit na Diyos ng Bible eh. Next question po, Kuya. Yes, next question. Sa catechism po, Catechism of the Catholic Church po ulit, sa 648, Kuya? Yes. Apo. Sa 648 po, habang binabasa ko po ay pwede nyo na pong puntahan. Sige, Sabi sige. po dito, Christ's resurrection is an object of faith and that it is the transcendent intervention of God Himself in creation and history. In it the three divine persons act together as one and manifest their own proper characteristics. The Father's power raised up Christ His Son. Kuya, bilang paglilinaw lang po, baka po Yes. nakaligtaan nyo lang ito. Ang sagot po ng inyong catechism po ay kapangyarihan po ng Ama, hindi po ng tatlong persona ang nabasa. So ano ang tanong mo? Yun ang tanong mo. Kung babaguhin niyo po yung sagot niyo po, kasi tatlong persona po nakapangyarihan ng natukoy niyo po kanina eh. Sa Catechism of the Catholic Church po kasi, Father po ang nabanggit. Yes, Father ang binanggit, pero hindi mo binigyan pansin yung nabasa mo ng una. Look, yeah. The act as one. Hindi mo pinansin yung sinabi mo na the act as one eh. Basahin mo uli yung binasa mo. Nag-focus ka lang doon sa Father. Pero hindi mo binasa yung pinakauna mong binanggit, the act as one. Basahin mo uli para maunawaan mo. Sabi po dito, in it, the three divine person act as together, one. together as one. The act as one. Because ang aral ng simbahan, kapatid, the God ay meron silang tinatawag na Trinitarian perichoresis. Trinitarian perichoresis means the act of one is the act of all. Ang gawa ng isa, gawa ng santatlo. Ngayon, hindi mo ba alam na binuhay din siya ng Holy Spirit? Alam mo ba yan, kapatid? O hindi? Tanong ko lang muna. Biblically speaking. Maaari po ako magpaliwanag? Tanongin lang kita muna. Alam mo ba na binuhay din siya ng Holy Spirit? Kung ako po ang sasagot ay magpapaliwanag po ako. Sige. Paliwanag ka ng kaunti. Apo. Siguro mga about 20 seconds, enough naman enough na yan. Sige. Tanungin lang kita muna. Ayun. Ang Espiritu Santo po ay hindi siya ang mismong bumuhay, hindi rin po ang anak na kinikilala po ninyong Diyos ang bumuhay sa Jesucristong namatay, sapagkat maliwanag po ang itinuturo ng Biblia mula kay Apostol Pablo sa Galatia 1:1 na ganito po mababasa, si Pablo na apostol hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama na siyang sa kanya'y muling bumuhay. Dito po sa talatang ito, Kuya, maliwanag po at tiyak na ang bumuhay po sa Kristong patay, walang iba kundi ang Diyos Ama po. So ibig sabihin, hindi mo nabasa sa Bible na binuhay siya ng Holy Spirit? Kung meron po kayong mababasa, Kuya, pag-usapan po natin. Ang tanong ko, ibig mong sabihin, hindi mo pala siya nabasa sa Bible na binuhay siya ng Holy Spirit? Tinututulan ko po na ang Espiritu Santo na kinikilala po ninyong Diyos. Hindi yan ang tanong ko, bro. Hindi mo ba nabasa sa Bible na binuhay din siya ng Holy Spirit? Hindi ko po nabasa, at kung may mabasa man po kayo ay tinututulan ko. So ngayon, kung mabasa natin sa Bible na binuhay siya ng Holy Spirit, maniniwala ka na hindi lang ang Ama ang nagbuhay sa kanya? Atin pong susuriin, Kuya. Total, ito naman po ay educational purposes. Yan, sige. Tingnan natin sa Romans sa aklat ng Roma, ay naano ko pa yung pinaka-specific na talata, kapatid, ng so mamaya
tatanungin din kita kung nabasa mo ba na si Panginoong Jesucristo bubuhayin din niya ang kanyang sarili. Okay? Kasi doon sa CCC na binasa mo, hindi mo inunawa eh. Napakalinaw dito sa CCC kasi na binasa mo, kapatid, hindi mo inunawa. The act as one, ayan no. Sabi ng simbahan namin no, the three divine persons act together as one. Yan ang hindi mo inintindi. Ginamit mo yung yung ano namin, yung ano namin, ang aming CCC, hindi mo naman siya nauunawaan ng lubos. So dito, the act as one, silang tatlong persona. Isa lang ang Diyos, pero tatlong persona ang gumawa niyan. O sa Romans, basahin natin sa Romans 8:11. Okay, ito ating mababasa, kapatid. Basahin, papakita ko sa iyo kasi sabi mo, pag nabasa natin, maniniwala ka na hindi lang ang Ama. Sa Galatia 1:1, yes, malinaw yan. Binuhay siya ng Ama. But the act as one. O basahin natin ang Romans 8:11, kapatid. Ngunit kung ang Espiritu niyaong bumuhay na mag-uli kay Kristo. Sino ang bumuhay muli kay Kristo ayon sa Romans 8:11, bro? Hindi po binanggit na espiritu. Ayan, bro. Based on Galatian, Bro, based on basahin Galatian, mo. Andyan na sa screen, nilagay ko sa screen. Anong hindi espiritu? Ayan na, espiritu nga oh. ang sabi ko po kuya, hindi po Espiritu Santo. Ang banggit niyo po kasi kanina, Espiritu Santo. Sino ba yung espiritu na yan? Meron pa bang ibang espiritu maliban sa Espiritu Santo? Sa Biblia po, bilang yan ay tanong niyo po ninyo kuya, no? Sa Biblia po, hindi po ko mo binanggit ang salitang Espiritu. Espiritu Santo na po kaagad. Explanation mo yan, bro. Hindi yan ang explanation ng Bible. Ang sinabi sa Bible napakalinaw. Ngunit kung ang espiritu niyaong bumuhay na manguli kay Kristo ay tumira sa inyo. Sino ba ang tumitira sa atin? Ang Espiritu Santo or ibang espiritu, bro? Tanong ko sa'yo. Ayun. Ang kapangyarihan ng Diyos Ama. Ayun. Sapagkat yan ang nilalaman. Saan mo Pero hindi nabasa po sa yan- Bible? Saan hindi mo po nabasa nabasa sa Bible na ang Espiritu Santo ang kapangyarihan ng Ama? Ibigay mo yung talata. Kapag ka nabasa ko po ay gaya ng paraan ninyo, maniniwala po kayo. Maniniwala ako. Pero hindi mo Okay po. hindi mo mababago ang realidad na ang Espiritu Santo bumuhay kay Panginoong Jesucristo ayon sa 8:11. So ibigay mo muna yung talata na ang Espiritu Santo ang kapangyarihan ng Ama. Para patas. Kasi kanina, pinabasa mo ako, nabasa mo. Ngayon, mag-ano ka. O sige, ipakita mo yung Espiritu Santo. Ano ang Espiritu Santo? Kapangyarihan lang ng Ama. Ipakita mo. Kapangyarihan lang ha. Kasi sa amin, ang Espiritu Santo, hindi siya kapangyarihan lang. Persona ang Espiritu Santo. Ano po kuya, hindi ko po sinasabing kapangyarihan lang. Kailangan ipiano mo yan. Kasi Wala sa po amin, hindi akong siya ganong kapangyarihan sinasabi. lang. Sa amin, ang Espiritu Santo, bro, person. Not just a power. He's a person. So do you accept that the Spirit or the Holy Spirit is a power of God? Power of God na hindi person. Yan, Yung- iklaro mo. Kasi iba yung espiritu lang sa persona talaga siya. Kasi sa inyo, hindi kayo naniniwala ng Espiritu Santo, hindi persona eh. So ipakita mo yung talata na espiritu lang. Dapat may lang. Ibig sabihin, hindi siya persona. Hindi Kasi- ko po sinasabing lang. Sa inyo po nanggaling yan po eh. Kaya nga para mapalabulaanan mo na ito, hindi talaga itong Romans 8:11, hindi talaga yan persona na espiritu. Para papabulaanan mo na yan ay espiritu lang, hindi siya persona. Kasi sa amin, espiritu talaga, Holy Spirit talaga siya, person. Hindi siya kapangyarihan lang ng Diyos. Espiritu talaga siya, the third person of the Holy Trinity. So ipakita mo na si Panginoong Jesucristo, itong Holy Spirit, it's only a power of God, not a person. Yan ang gusto kong ipakita mo. Una po, hindi ko po sinasabi na yan ay kapangyarihan lang ng Diyos. Yan ang Espiritu Santo, kapangyarihan lang ng Diyos. Sige, Sa inyo ipakita po mo muna nanggaling yung yan, talata kuya. na ang Espiritu Santo ay kapangyarihan ng Diyos. Ipakita mo muna. Unawain natin. Ayan. Sige. Okay. Una po, dun sa Romans 8:11 kuya, hindi nyo po nabasa ang Espiritu Santo. Ako naman po ang babasa. Sa Acts chapter 1 Wag verse... mo na, bro. Yung sinabi mong the Holy Spirit is the power of God. Anong talata yun? Yan ang sinabi na po. mo. Ito na po. Sige.
Sa Acts chapter 1 verse 8, ang sabi po doon, datapot tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Okay, hindi mo noon. Ang sinabi dyan bro, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Pagdating Ano po sa yun? inyo ng Espiritu Santo, hindi sinabi dyan bro, na tatanggapin ninyo ang kapangyarihan na Espiritu Santo. Ang kapangyarihan, dala-dala ng Espiritu Santo because the Holy Spirit is God Himself. Person siya. Hindi yan nangangahulugan dito ng Espiritu Santo, hindi person. Kasi kung ang Espiritu Santo na yan yung ipinangako ni Panginoong Jesucristo in John 6, John 14, 16, 17. Personal pronoun ang ginamit sa kanya dyan in John 16 So ang gusto kong makita na talata, ipakita mo na kapangyarihan siya ng Ama. Hindi naman sinabi dito kapangyarihan siya ng Ama O balikan natin ang pagbasa. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Sinabi ba dyan na pagdating ng kapangyarihan na Espiritu Santo, kapangyarihan ng Ama? Wala naman. Gumagawa ka ng sarili mong talata bro Walang amang binabanggit yan. Ngayon. May sarili. Yes, wala. ngayon. Meron pong Ama na binanggit dyan sa verse 7, basahin po natin. Hindi, itong verse 8, verse 7. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo na kapangyarihan ng Ama. Saan dyan ang Espiritu Santo kapangyarihan ng Ama? Wala naman. Hindi pa mo yung konteksto bro. Hindi po maganda yun. Hindi, itong binigay mo na talata, hindi sinabi ng Espiritu Santo kapangyarihan ng Ama. Basahin mo nga, sinabi ba dyan ang Espiritu Santo kapangyarihan ng Ama? Wala Sa verse 7 po kuya, maliwanag po sa ang verse 7 may nakasulat. Ama, pero hindi rin sinabi dito sa Espiritu, sa 7, hindi sinabi na ang Espiritu Santo kapangyarihan ng Ama. Wala dyan. Ang sinabi lang dito, sinabi niya sa kanila, ang konteksto kasi nito, tinanong ng mga apostol ang ating Panginoong Jesucristo kung i-restore na ba niya ang Jerusalem. Ang sagot dito ng Panginoong Jesucristo, hindi ipinaalam sa inyo ng Ama ang mga panahon kung kailan magaganap. Yan ang konteksto niyan. Hindi pinaalam ni Kristo diyan ng Espiritu Santo kapangyarihan lang ng Ama. Alamin mo yung konteksto. Balikan natin ang konteksto nito Sa 6 natin umpisahan. Akala mo siguro hindi ko alam tong talata na to. Tinanong nga siya nila nang sila'y nagkakatipon na nangagsasabi, Panginoon, isa sa uli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Yan ang tanong ng mga apostol kay Kristo. Hindi kung ang Espiritu Santo ba kapangyarihan ng Ama. Ano ang sagot ni Kristo? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon, ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. O sa 8, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan, pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Kasi ang Espiritu Santo, isa yan sa 3 persona. Hindi yan nangangahulugan ng Espiritu Santo kapangyarihan lang ng Ama. Wala kang mabasa dyan kapatid ng Espiritu Santo kapangyarihan lang ng Ama. Ngayon kapatid bro, kasi sa inyo kasi ang Ama lang talaga ang bumuhay sa kanya, Galatia 1:1. Pero ngayon nabasa mo, nakita mo, ipinakita ko sa iyo ng Espiritu Santo din ang nagbuhay sa kanya. Ngayon, question, alam mo ba na sinabi ni Panginoong Kristo siya ang bubuhay sa kanyang sarili? Alam mo ito? Nabasa mo ba ito sa Bible o hindi? Ayan. So, magpapaliwanag po uli ako. Sagutin mo muna ng oo o hindi kung nabasa mo ba oo o hindi. Ayun po. Hindi ko po nalaman yan sapagkat wala naman po itinuturo ang Biblia na ang Kristo ang bumuhay sa kanyang sarili. Kung ang tinutukoy niyo po ay yung nasa Book of John, chapter 19 ba yun? Mabilis lang po ipaliwanag yan kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon. John 2:19-21. Basahin muna natin kung sino ang bubuhay sa sarili ni Jesus. Siya ba? Ang Ama ba? O ang Holy Spirit? Ayon sa talatang ito. Sige, parehas natin pag-aralan. Kasi sa inyo kasi Ama lang. Basahin ko. Sumagot si Jesus at sa kanila ay sinabi, igiba ninyo ang templong ito. Ang templong ito, tumutukoy ito sa kanyang katawan. At aking itatayo sa 3 araw. Napagalinaw dyan bro, ang templong ito na tumutukoy sa kanyang katawan, kaniyang itatayo, siya ang magtatayo. Ibig sabihin siya ang bubuhay. O saan dyan sa talata na ito,
na hindi si Kristo ang magtatayo sa kanyang katawan? Kami po ay naniniwala na talagang itatayo niya ang kanyang sarili. Ayun, no, kanyang Eh, sarili, siya mismo. Opo, buhay po kasi, binuhay po kasi ng Diyos Ama, natural tataliw po, hindi po Hindi, siya nga mananatili magtatayo, hindi nga yung ama, ayon sa talatang ito siya eh. Siya ang aking itatayo. May kapangyarihan, kung hindi siya Diyos, may kapangyarihan ba siya magtayo ng kanyang sariling katawan? Kung ibig sabihin, bumuhay sa kanyang sariling katawan? Kasi sa 21, dito sa 21, katawan niya to eh. Datapwat sinasalita niya ang tungkol sa templo na kanyang katawan. Ang kanyang katawan, nasabi niya, gibain. Ang paggiba, ibig sabihin dyan, patayin niyo to, patayin yung katawan ko, na refer sa kanyang katawan itong templo, aking itatayo. Siya ang magtatayo. Hindi niya sinabi, itatayo itong muli ng aking ama o babangunin ito muli ng aking ama. Siya. Refer sa kanyang sarili. Siya ang magtatayo, bro. Ayon sa talata, sino ang magtatayo o bubuhay sa kanyang sarili? Si Kristo ang kanyang ama. Dito sa talatang ito. Opo. Tinututulan ko po ang inyong pahayag na binuhay dahil hindi po revive ang pagsasaad ng Biblia. At wala pong translation ng Biblia na revive ang ibig sabihin ng pagtatayo kuya. So, ibig sabihin, Meron po ba kayong translation na bro, ano pangalan mo? Bro, Midan po. bro, ano pangalan mo, bro? Midan po kuya, Midan po. Midan. So bro Midan, dito kahit na malinaw na ang magtatayo ng kaniyang katawan o ang bubuhay ng ang kaniyang katawan ayon sa talatang ito, kahit na si Kristo, hindi mo pa rin siya paniniwalaan kasi hindi ito ang paniniwala niyo. Actually, naniniwala po ako sa talata kasi hindi po na malaging nakahiga ang Kristo. Okay. Tumayo talaga siya. Kung naniniwala ka sa talata, bro, kung naniniwala ka sa talata, ayon sa talatang ito, sino ang bubuhay namang muli sa katawan ni Kristo? Sa talatang ito, sino? Yun po ang aking tinututulan kasi ang unawa po ninyo sa itatayo, revive. Wala naman Anong po revive? ganung mga Pagbubuhay yan sa kanyang katawan, bro. Anong revive? Bubuhayin talaga niya kasi nga, Ba't nag-revive? Bigyan niyo po ako ng Anong evidence revive? po yan, ang ibig sabihin. Bigyan niyo po ako ng evidence na ang Mali, ibig sabihin bro. ng itatayo ay revive. bro, kung nabasahin mo yan, tumutukoy yan sa kanyang kamatayan at muling ibubuhay. Basahin ko muli Lalo ko. Sumagot si Reference Jesus po kuya, reference po. at sa kanila'y sinabi, igiba ninyo ang timplong ito. Igiba, ibig sabihin nangungulugan niya sa kanyang katawan. Patayin niyo ang katawang ito at aking itatayo sa 3 araw. Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito. So niliteral ng mga Hudyo yan na itatayo sa 3 araw. Pero sinagot niya Apostol Juan, anong ibig sabihin? Datapwat sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Ang templo, ang kanyang katawan, ibig sabihin, patayin niyo ang katawang ito dahil sa 3 araw, ibabangon ko ito. Yan ang explanation yan. So napakalinaw dyan bro na based sa talata lang, hindi sa knowledge mo, hindi sa knowledge ko, hindi sa opinion mo, hindi sa opinion ko, sa talata lang, ang magtatayo ng kanyang katawan, si Kristo. So mag-stick ako sa Bible, hindi sa kung ano yung explanation mo. Sa inyo na lang yan kasi yan ang paniniwala nyo. But Bible-based tayo. Sabi ni Kristo, itatayo ako. Ang templong ito, ang katawan ko, kung papatayin nyo. In John 10:17-18, anong sinabi niya dito? O John 10:17-18. Anong sinabi ni Panginoong Jesucristo? Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Siya ang muling babangon ng kanyang katawan. Sa 18, sino may hindi nag-aalis sa akin ito? Sino man hindi nag-aalis sa akin ito? Kusa ko itong ibinibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. May kapangyarihan si Kristo. Napakalinaw ng talata. Bro, kaya nga doon sa binasa mong sisisi namin na hindi mo naman naunawaan, napakalinaw sa sisisi namin. Ayan, napakalinaw dyan no, sa sisisi namin. No? Pakita ko muli yung sisisi namin ha. Anong sinabi ng sisisi namin? Oy, bakit lumiit to? Wait. Ito pala. Sorry. Ayan oh. The 3 divine person together act as one. Ano yung ina-act nila dyan? Christ resurrection. Kasi biblically speaking, kapatid, biblically speaking,
The Father, muling binuhay si Kristo. Galatia 1:1, natumbukan mo yung talata. Ang Holy Spirit, binuhay din siya. Romans 8:11. And Christ Himself, binuhay niya ang kanyang sarili. That is the mystery of God, kapatid. Because the God is not just one person but three. Midian? Nabiktima. Apo. Nabiktima ka, bro. Ang pagkakaintindi mo pala dyan, puro ama. Hindi, bro. Diyan pa lang makikita mo na yung mga talata. May word sa aking. Aking, me. Hindi ama. Kayo, ama lang kasi. Bro, medyo may problema dyan. Intindihin mo lahat para medyo maintindihan mo yung konteksto ng Biblia. Yun ang sinasabi natin, ang proper theology, theological study, it leads you in the proper interpretations of the Bible. Ang nangyari kasi sa inyo, puro kayo basa, memorize, and then self-interpretation. Napakalinaw ng mga talata, bro. Aking Pinipilit nyo, hindi niya Correct. kayang buhayin na sarili niya. Aking, bro. Ano ba ibig sabihin ng aking? Ba't nilalagyan mo ng ama? Ano ka ba? May biktima naka-live ka pa na. Alam ko, naka-live ka sa sa lahat na nakikinig ng INC. Pakinggan nyo yung mga talata naman. Pakinggan nyo yung mga aral ng mga ministro nyo. Biktima kayo. Mali. Bakit? Kayo biktima? Kasi yung mga magmula kay Felix Manalo po, alam naman natin, nagbasa lang din siya eh. Wala naman churching authority yan eh. Nagbasa siya ng Biblia, in-interpret niya mag-isa, nag-memorize siya ng nag-proper theology ba si Felix Manalo niyo po? Doon pa lang wala na. Kaya yung mga talatang yan, mali na kagad yung mga interpretation niya. Bakit? Self-interpretation ni Felix Manalo yan, napunta sa ministro, napunta sa iyo. Correct. Di po ba character assassination na po yan? Hindi po. Ayun, napakalinaw. Yung paliwanag mo yan, galing sa ministro mo. Tama, hindi. Hindi galing sa iyo yan. Pwede pong bumalik na tayo dun sa usapan. Sige, next question na. Kasi mapunta tayo sa talakayan nito. Binibigyan lang kita ng Brother Wendell, idea. Brother Angel, baka mapunta tayo sa talakayan, Brother Angel. Tanong lang kasi ang sa kanya, Brother Angel. So, bigay na lang natin yung Sinasabi niya, tinututulan niya eh. Nakikipagtalakayan na nga siya, bro. Tinututulan ko, sabi niya. So, hindi niya nagtatanong. Yun ang pinaka sinasabi ko rito. Tinututulan niya. Bakit? Dahil mindset niya yung ministrong aral. Yung ministrong aral galing kay Felix Manalo nga, yung pinaka-head. Yung head nila, nagbasa lang ng Biblia. Yun, wala naman nagturo sa kanya eh. Yun ang purpose. Bro Angel, may permiso po ni Bro Junri ang mga pangangatwiran ko. Hindi ko naman gagawin yun without the permission. Kaya nga. Sige na, so ibalik na natin sa settings natin na magtanong lang siya. So, tinututulan eh. Na ano lang kasi yun, Brother Angel, kinarify ko kasi may permiso po ni Brother Junri. Kinarify ko sa kanya kaganina kung nabasa ba niya kasi sinabi kasi niya, ama lang daw. Kaya tinanong ko siya, nabasa mo ba na sa Bible mayroong sinabi na binanggit ng Holy Spirit? Hindi niya nabasa, kaya ibinigay natin. So nasa kanya na yan kung paniniwalaan niya o hindi. Ngayon, next question na. Kasi naibigay na natin yung tamang sagot. Kapatid na Midian ba to? Midian? Apo, Midan. Midan pala. Midan Matriano. So next question, bro, Midan. Apo. Ang sunod ko pong katanungan is about evidence. Como ang understanding niyo po sa Romans 8:11 ay Holy Spirit, and then doon po sa John chapter 2 verse 19 is revive or muling binuhay. Ang question ko po is about evidence. May papakita po kayong Bible translation ng Catholic na isinalin po yon sa Romans 8:11 na Holy Spirit at saka John chapter 2 verse 19 na revive? Okay, bro. Kung hahanap ka ng evidence, bro, ibigay mo muna yung ebidensya mo na ang Espiritu Santo ay kapangyarihan lang ng Diyos. Din bibigyan din kita ng ebidensya. Kung wala, next question ka, wag mo kaming tanungin sa evidence. Kasi sabi mo nga, pag-aaralan natin. Okay? Sabi mo nga, pag-aaralan natin. Ngayon, turo to ng simbahan ang tinuturo namin sa iyo. Nasa iyo kung ayaw mong tanggapin. Hinahanapan mo kami ng ebidensya. Ibigay mo muna yung ebidensya mo ng Espiritu Santo, kapangyarihan lang ng Diyos. Para bigyan kita ng tawag dito, yung request mo.
magtanong ka na lang, wag ka nang maghanap ng ebidensya kasi pinaliwanag ko na sa iyo ang turo namin. Nagtanong ka sa turo namin. So, magtanong ka na walang hanapan ng ebidensya kasi hahanapan din kita ng ebidensya mo na ang Holy Spirit kapangyarihan lang ng Diyos. Kasi Meron hindi po kayo akong- naniniwala na ang Diyos, ang Holy Spirit is person eh. So, kapangyarihan lang siya. Oh. May ebidensya po ako at wala po akong stand na lang. Meron po, kuya. So, ang Holy Spirit, persona siya sa inyo. Being din po siya. Persona Tinatanggap ba po siya? natin. May being na hindi person. Like yung hayop, being yan. Persona ba yan? Kaya nga tinatanong ko sa iyo kung persona ba sa inyo ang Holy Spirit. Sasagot po ako, kuya. Sige. Persona ba ang Holy Spirit sa inyo o hindi? Okay. In terms of character, yes. In terms of Pero character, by, sabi mo in terms of character, so ano ang point mo yung in terms of character? Mayroon pa bang ibang ano sa Holy Spirit? kasi po may pagkakakilanlan din ng Espiritu Santo. Pero kung ang ituturing niyo po sa kanya is as God, as powerful God, tinututulan ko po yun. May mabasa ka ba sa Biblia na ang Holy Spirit hindi God? Well, by saying that the Father is the only God, No, consider as- interpretation mo lang yan, bro. Interpretation mo lang yan. Ang question ko, may mabasa ka ba sa Bible na ang Holy Spirit Bro, is wait not lang. God? Bro, Junri, sabi niya, the Father is the only God. Kaya nga, interpretation lang yan, Brother Angel. Ang question ko kasi, Only God daw. Saan kaya mababasa yon? Only God. ang question ko sa kanya, Brother Angel, is, ang Holy Spirit is not God. Saan yan sa Bible? Kasi Yes. pwede, Bigyan kaya mo kitang kami. bigyan ang Holy Spirit, ikinilalang God sa Ay Bible. Diyos. Sige nga bro. Bigyan mo kami ha. Educational Sige nga, purpose ito bro. ibigay mo Marami nga nakikinig sa sa'yo. Bible na ang Holy Spirit is not God. Holy Spirit Okay. is not God. Oh. Letra por letra kapatid. Tingnan natin Okay. ha. Yung mga sinasabi mo katotohanan at biblical po. Ayun. Ganito po, kuya. Kung kayo naman po ang nag-interrogate sa akin, I'm asking a time para makapag-explain. So, hindi ko talaga purpose na diskusyonin ko kayo, pero willing akong sumagot sa mga katanungan nyo. Sa Ang pagkakataong question na ito, ito, willing ka palang sumagot. Ang question is literal mabasa sa Bible, the Holy Spirit is not God. Hindi yung interpretation mo. Huwag mo akong bigyan ng interpretation mo. Yung ayon sa Bible, according to the Bible, like sa pinapakita ko sa iyo kaganina, na talagang litra por litra yun. Kaso lang, litra por litra, nahahanapan mo pa ng reference. Litra por litra na ngayon eh. Ngayon, gusto kong ibigay mo sa akin litra por litra, the Holy Spirit is not God. I don't ask for your any opinion about what God is. Ang question ko, literally speaking, mabasa sa Biblia, the Holy Spirit is not God. Kasi kaya kitang bigyan na ang Holy Spirit kinilalang God. Yeah, sige. Napansin namin bro Junri, ang mga sinasabi niya puro paliwanag, puro Kaya nga. self-interpretation. Wala kang bro na letra por letrang Bible verse na mga pinagsasabi niyo po kanina ka pa po tumututol, pero pag binigyan mo yung talata, wala naman nakalagay dun sa sinasabi mo. Ayon lang sa interpretation nyo. Lahat yun galing sa ministro mo yan kami lahat dito bro, verse by verse, letra por letra, aking. Sabi niya. Ngayon, may bibigay namin yung Holy Spirit is God. Sabi mo, Holy Spirit is not God. Ngayon, sabi mo, magpapaliwanag ako. Hindi paliwanag Sabi mo, biblical kayo po bro So, dapat ibigay mo rin yung Bible verse mo na Holy Spirit is not God. Ayon sa'yo po. Biblical lang tayo, sabi mo. Dapat patunayan yung biblical nga po ang turo nyo. Sige po, pakisuyo lang po. Biblical kayo, sabi nyo, di ba? Holy Spirit is not God. Medyo blasphemy yan, bro. Pag hindi mo napatunayan, matindi yan. Walang kapatawaran ang pagkakasala sa banal na Espiritu Santo. Alam mo yan. So, patunayan mo ng Holy Spirit is not God. Delikado yan, bro, kapag ikaw nagkamali diyan. kung papayagan nyo po ay kahit mga 20 seconds lang without Sige bro. Sige. Alata, bro, letra por letra. Yes po. So, wala pong mababasa sa Biblia word for word. Ah, Sinabi wala. niyo Wala na. ako ay Wala tunay na, na bro. Diyos. Stop na tayo doon. Huwag Hindi kang kasi magsalita kami ng wala sa hindi Biblia. kami naghahanap ng opinion mo, bro. Bababasa Hindi kami naghahanap ng opinion mo, bro. Bro, basa Puro kasi mali opinion ang mo. binabasa namin talagang litra por litra, Biblia. Hindi Hindi ka parehas, Oo. bro.
Kanina ka pa namin binibigyan, talata talaga, ikaw naman, wala mababasa. Huwag ka na diskusyon. Tungkol kay Tanong ka Kristo na po lang. yung sinasabi kong walang mababasa, mga kuya. The Holy Hindi niyo Spirit pa ang po ako tanong ko sa iyo, pinakinggan. bro. The Holy Spirit is not God, Ano hindi kay ba yan? Kristo. Bumalik ka kanina sa Holy Spirit tayo ngayon. Sinabi mo kasi ng Holy Spirit sa inyo is not God. Kaya nga yan ang 20 gusto kong seconds po ipakita yung sa iyo kasi hinihiling ko, hindi niyo kung po- ako ang hindi niyo po tatanungin mo, binibigay. kaya kitang bigyan ng Holy Spirit kinilalang Diyos. Mag-isip-isip ka na, bro. Yung mga Ay, kitang bigyan yan. yung mga turo sa inyo, wala sa Biblia pala. Sabi niyo, biblical lahat kayo. Kung hindi mo Kung kayang papayagan ipakita, niyo po bro, ako, kasi 20 seconds. hindi kasi tayo nagdidiskusyon. Kung hindi mo Educational kayang purposes ipakita lang yan, naman eh. next question. Sige, next question tayo. Kasi nagtatanong Sige po, ka lang hindi mo naman kaya ibigay yung mga bagay na gusto naming makita. Nagtatanong ka lang, so next question na lang. Apo, next question po. Okay. Sa John chapter 17 or sa John chapter 20 verse 17, itinuro po ni Kristo doon ang tunay na Diyos. John Ang 20, Apo, John chapter 20 verse 17. 17. Okay, sige. Apo. Itinuro po ni Kristo doon ang tunay na Diyos. Ang katanungan ko po, naiintindihan niyo po ba ang kinikilala ninyong Diyos Anak sa John chapter 20 verse 17 and even the whole Bible na pagtuturo niya? Okay. Yung ang tanong mo, nakikilala ba namin, nauunawaan ba namin ang kinikilala naming Diyos ayon sa John 20:17 at sa whole Bible? Ulitin ko po para mas Sige, mas para maklaro. construct po. Sige, Apo. sige. Sa John chapter 20 verse 17, itinuro po ni Kristo doon ang tunay na Diyos. Ngayon ang aking katanungan, nauunawaan niyo po ba ang inyong kinikilalang Diyos Anak sa kanyang pagtuturo, including John 20 verse 17 and even the whole Bible? Nauunawaan niyo po ba ang inyong kinikilalang Diyos Anak sa kanyang pagtuturo? Nauunawaan ba namin ang kinikilala naming Diyos Anak? Bro, Yes medyo po. lito. Actually, nalito ako sa tanong mo. I-simplify mo, bro. I-simplify mo yung madaling makatch up na tanong kasi parang ano siya, tawag dito, komplikado yung tanong mo eh. I-simplify mo para Sige madali, po, masagot natin ng i-rephrase. simple din. Basahin muna natin yung John I-rephrase ko po. 20:17 tapos dito ka kumuha ng tanong kasi ito yung binigay mo na talata eh. Basahin muna natin ha. Para Sige po. specific yung tanong mo ayon sa talata na binigay mo. Basahin muna natin. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Huwag mo akong hipuin, sapagkat hindi pa ako nakaakyat sa Ama, ngunit pumaroon ka sa aking mga kapatid, at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama, at inyong Ama, at aking Diyos, at inyong Diyos." So ano ang tanong mo dito, bro? Sa talatang iyan, mga kuya, Oh, especially kay sa iyo, Bro John Ray, nagturo po ang Panginoong Jesucristo tungkol sa tunay na Diyos. Ang aking katanungan ay tungkol po sa inyong Diyos Anak na kinikilala. Ay Kristo. Yes. Okay. Nauunawaan niyo po ba ang pagtuturo ng inyong Diyos Anak, especially sa talatang yan and even the whole Bible po? Okay. Yes. Naunawaan ko kasi ang isa sa misyon ni Kristo sa pagparito para ipakilala ang Ama. At ang kanyang Ama ay kanyang Diyos. Pero meron din sa Bible, kapatid, ang Ama, pinakilala din niya ang kanyang anak na Diyos. So hindi porkit pinakilala ni Kristo ang kanyang Ama na kanyang Diyos, hindi na Diyos si Kristo. Kasi kung babaliktarin natin, ang Ama, kinilala din niya ang kanyang anak na Diyos. So sasabihin ba natin ang Ama hindi na rin Diyos kasi kinilala niya ang kanyang anak na Diyos? Basahin natin. Hebreo 1:8. Hebreo 1:8. Kinilala ba ng anak o ng ama ang kanyang anak na Diyos? Yes. Basahin natin. Ngunit tungkol sa kanyang anak ay sinasabi ang iyong luklukan. O Diyos, ang nagsalita dito ang ama. Ano daw ang luklukan ng kanyang anak? O Diyos, kinilala niya ang kanyang anak na Diyos ay magpakailanman at ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Kaya yung argumento mo, ginamit mo John 20:17 dahil sinabi ni Kristo ang Diyos Anak na ang aking Diyos ay inyong Diyos.
So kinilala ni Kristo ang Ama na kaniyang Diyos. So hindi na Diyos si Kristo. Mali. Dahil ang Ama, kinilala din niya ang kanyang anak na Diyos. At walang binabanggit na ang ako'y hindi Diyos. Wala Isa pa siyang yun. sinasabing Hindi, gano'n. never found in Wala the siyang Bible. sinasabing. Never found in the Intindihin Bible mo kasi. na sinabi ni Puro Kristo na I'm not Puro God. palpak, bro. Walang ganun, bro. Puro Aba. palpak ang mga ano mo, bro. Wala lahat sa hulog yung mga ano mo, talata mo. Never nagsabi si Jesus, hindi ako Diyos. Correct. Bigyan mo kami ng talata na sinasabing Ama lamang, ako hindi Diyos. Wala ka na namang mababasa noon. Eh, hindi ka na namang biblical eh. Bigyan mo nga kami ng talata. Kanina, Holy Spirit is not God. Walang talata. Second question naman kami kasi tinututulan mo. Nagipag-diskusyon ka na. Bigyan mo nga kami, sinabi na ni ating Panginoon sa Kristo, mga anak, ako'y hindi Diyos. Sige nga. Sinabi ba niya sa Bible? Sinabi ng ating Panginoon sa Kristo, ako ang hindi Diyos. Meron po ba o wala? Meron po. Ako'y hindi Diyos ha? Letra por letra. Yes po. Hindi Diyos ha? Hindi yung dahil sa unawa mo na. Kasi lahat ng Ang unawa gagamitin mo. niya, Brother Angel, ang gagamitin Word, niya, word. ang gagamitin niya, John John 1:3. 8:40 na ako'y tao. Yes, tao siya, pero hindi niya sinabi doon na ako'y tao lang at hindi niya sinabi na ako'y hindi Diyos. Ang yun na nga sinasabi natin. Yung sinabi ng yung word na ako'y hindi Diyos, hindi yung sinasabing ako'y tao, siya'y tao talaga. Ang tanong dito kasi yung pinag-uusapan natin yung ang ating Panginoon sa Kristo ay hindi Diyos. Kayo nag-interpret niyan, pero wala ka naman mababasa noon. Tanong uli, ang si Jesus ay hindi Diyos ha? Yun ang word eh, hindi yung ako'y tao, nagsasalita, ako'y taong ganito. Hindi gano'n, tao naman, naging tao siya eh. Ang pinupunto natin dito mga kapatid, sa mga nakikinig ngayon, sa mga INC, bigyan nyo kami ng talata, kanina pa namin binibigay sa inyo. May kapangyarihan siyang bumuhay sa kanya sarili at lahat, kaya niya ang kapangyarihan binigay sa kanya ng Ama. So, maraming talata po na pagpapatunay din na Diyos siya. Ngayon, yung problema niyo po dyan is hindi Diyos sa Diyos talaga. Ayaw niyo paniwalaan na Diyos siya. Bigyan mo kami, kanina ka pa nagbibigay ng talata, ang Ama ay Diyos, aking Diyos. Tama yun. Ang tinatanong namin ngayon, si Jesus ay hindi Diyos, sinabi niya mismo sa bibig niya. Meron ka mababasang talatang gano'n na ako'y hindi Diyos? Sabi ni Jesus. Meron po ba? Wala. Meron po. O, sige, anong talata? Basahin natin ha. Talata. Baka John 8:40 na naman yan. Baka Ako po naman tumama ka na ngayon, tingnan natin. Sabi ni Jesus, Ako po ako'y ang- hindi Diyos ha. Opo. Opo meron talaga ako'y hindi Diyos ha. Sige, saan? Paano po ba Hindi, may Bible kami Ah, dito bro para makita ng lahat. May Bible kami dito. Wag mong gamitin yung version nyo. May version kayo dyan, Oo. na sarili nyong version. Wag yan. May iba Bible kami yun. dito. Yung Bible na common ng lahat, wag yung version nyo. Yung Bisaya nyo na version, wag yun. Self-serving yun. Iba yun. Yung Self-serving, kahit kaninong wag kang version. mag-self-serving. Self-serving Marami yun. kaming version ng Bible dito, wag lang yung version nyo. Kasi Oo. syempre gagawa kayo ng sarili nyong version. Yung version ano po ang na katunayan ninyo na kami ang tanggap gumawa ng mga dito? protestante. Yung version na tanggap ng protestante, ang Biblia. Tanggap ng protestante yan. Ano Version. po ang katunayan ninyo na kami ang gumawa po nito? Kayo lang ang may kanya na version eh. Wala namang iba eh. O kasi kung ang babasahin mo, alam ko naman John 8:40 eh. Ito nakalagay sa John Mali. 8:40 bro. Hindi. Hindi po Datapwat, John 8:40. ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na Ako'y tao. taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan. Sa inyo kasi, nakalagay dyan sa inyo na ako'y tao at hindi Diyos. Yan ang nakalagay sa Dagdag. Bible nyo eh. Bawal yan. Pero meron Dagdagan bang bro. at Bawal. hindi Mali po Diyos kayo, dyan. hindi ko po babasahin ang John 8:40. Hindi daw yan. Sige, O tingnan anong natin talata? bro. ha? Basahin natin dito. Anong talata? Bro, kasi bro, Tingnan natin, Midan, ipapaalala lang kita, tandaan mo palagi bro, ano ang sinabi sa Kawikaan 30, paalala ko lang sa iyo, 35:6, ito Yung ang wag magdagdag. na wag mong gawin kapatid, okay? Bawat salita ng Diyos ay subok, siya'y kalasag sa kanila na nanganganlong sa Kanya. Huwag kang magdagdag sa Kanyang salita, baka Kanyang sawayin ka at masundan kang sinungaling. Ipakita mo yung talata mo na sinabi mong may sinabi hindi Diyos si Kristo na hindi yung version nyo. Kasi pag may napakita ka na version na original na hindi galing sa inyong gawa-gawa, no, na talagang hindi Diyos si Kristo
Sinungaling ka pag wala kang mapakita na hindi Diyos si Kristo ayon sa salin na common sa lahat yung hindi galing sa inyo. Sige, anong talata? Basahin natin dito. Marami kaming Bible dito na may pakita. Ako po ang magpapakita ng Hindi, talata at dito, mismong dito Biblia. ka sa amin nagtanong, kami ang magpo-produce. Anong talata? Wala po kayong salin nito eh. Kaya nga, sa Kaya inyo lang pala, yan eh. self-serving yan. Huwag yung self-serving. Ano ba yan? Pakapuro ka Kasi ang palpak, sabi bro. nga, Ano ba bro, yung nangyayari sa'yo? Oh, ang sabi sa Bible, huwag mong dagdagan ang kanyang salita. Ayan o, Kawikaan 30:5-6, huwag kang magdagdag sa salita ng Diyos. Kung yan sinasabi mong version, wala yan sa original, dagdag yan. Kasi nungalingan yan. Bro, ba't wala yung Kung- Bible nyo sa Google? Mm. Wala sa Bible Kung niyo ayaw sa niyo pong Wikipedia. tanggapin yung ipapakita Walang- ko. O sige, ibigay mo yung mag-next version. question na po ako. Ibigay mo yung verse. Basahin mo dyan sa talata mo. Ipapakita namin dito sa live. Ikaw, kahit basahin mo yung version mo. Ano yung verse? Ano yung verse? Ipapakita ko dito. Ipapakita namin yung ipapakita ko po sa original. camera. Sige, sige. Ano yung verse? Ang verse. Ibigay mo muna yung verse. Kahit yan ang basahin mo. Ang katanungan po na tatanggap ko ay malinaw. Kung may mababasa ba sa Biblia, Yes, word for yung word, common sinabi ni Bible na Cristo, ginagamit ng lahat, hindi yung sarili ng Bible. Huwag yung version nyo kasi dagdag ngayon. Bawal sa Bible ang dagdag. Kaya Kawikaan wala po kayong 30:5, bawal ang dagdag, bro. So wag tayo wala po magdagdag. kayong katunayan na version namin to. O kaya nga, ipakita mo yung talata, kahit basahin mo dyan, ipapakita ko dito sa live. Anong verse yung Opo. sinasabi mo? Anong verse? Bro, kung legit Wala po yan, kayong ba't ganitong translation eh. May 1921 po ba kayo na Anong Cebuano? version? Meron Bro, po ba kayo? wala akong pakialam kung anong taon yan. Ang verse ang hinahanap ko. Kasi kahit iba-ibang version, kahit ano-anong taon pa yan, iisa lang ang salita ng Diyos. O hindi, marami. Ang salita ng Diyos, iisa lang. Ang version, madami. Kahit anong taon, walang problema. Ibigay mo sa akin yung talata para makita namin dito kung sinabi ba talaga na wala o hindi Diyos si Kristo. Ibigay mo yung talata. Anong talata? Wala po kayong translation nito. Kahit na walang Ako po ang translation, magpapakita. ibigay mo yung talata ang hinahanap ko. Talata, ibigay mo yung talata. Basahin mo dyan sa translation mo. Wala kaming problema, ibigay mo yung talata. halatang hindi Lucas legit? 24:39. Sabi lang ba ni 19 Angel, i-ano mo natin para hindi magkagulo. Ibigay mo yung talata, bro, Medan. Lucas 24:39. Lucas Sa 24:39. 1920 sa 1921 na originated from 1611 Lucas 24:39. 39. Ang bubuksan ko, bro, hindi man ang version, ang Greek talaga. Ang mismong Greek ko ang bubuksan ko para walang daya. Original Lucas. Greek. Marunong po kayo magbasa ng Greek, kuya? Mayroon ng interlinear, bro. Marami ng scholar nag-ano ng ano, hindi mo na kinakailangan magpakahiro pa kasi may mga scholar na nagpaliwanag diyan. English, basahin natin sa Greek. Sige nga po, padinig No, ako kung meron, ng... sige, basahin mo na yung ano, at ipapakita ko dito. Ipapakita ko dito sa Greek kung meron bang sinasabi. Brother Yes, Ray, Brother Wendell. yung version na binabasa nila Sa kanila sa galing. cover sa cover diyan, ang version na yan ay galing sa 1611 King James version. Galing pala Wala 16. wala namang nakasulat sa 1611. Oh. Pero sige lang, Brother Wendell, ipakita Gawa-gawa natin ang lang Greek. niya, pakita lang nila. Oh, ipakita natin ang Greek. Sige, basahin mo na dyan, brother, at ipapakita ko dito yung Greek kung meron ba. Sige. Ayan, nakalabas na yung Greek. Basahin mo. 24:39 ng Luke. Ayan o, 24:39 ng Luke. Ayan. Ang 24:39 ng Luke, ayan na yung Greek ko. Ito yung Greek at ito na yung English. May ito na translation niya. Sige, basahin mo at babasahin namin dito na mayroon bang nilagay dito sa original na hindi Diyos si Kristo. Sige, basahin mo. Diyan po sa pinakikita ninyo, kuya, ay wala po. Pero sa translation Wala pala, po, original oh, Greek to. ano. Wala. Greek to. Oh. Wala sa So original wala na pala Greek. dito. Ano ang sabi sa Bible? Ano ang sabi sa Bible? Huwag kang magdadagdag. Wag dagdagan ang aking salita. Baka kanyang sasawayin ka at masunduan kang sinungaling. Kasi dito tayo sa... yes, Brother Brother Ray. Wendell. Ipabasa muna ang kanilang salin dahil sa cover diyan, pinakita na natin yung cover. Galing umano yan sa salin sa 1611 Sige, King pakita James natin. version. Sige, pakita mo, bro. Ipabasa muna nila. Basahin mo muna, bro. At ipakita mo yung cover. Sige nga, pakita mo yung cover. Bro, Medan. Ito po, papakita ko po. Sige, Paano sige. ba mag-open?
Kanina na-open mo na kaganina eh. Oo nga eh. Medyo hindi ko kasi memorize pa. Pasensya na. Okay lang, okay lang. Andyan naman yan. I-share mo lang, share. Ayan. Ayan, ito na po. Saan yung cover muna? Yung cover muna. Pakita mo muna yung cover. Yung sa cover po niya, ganito lang po siyang itsura, ang Biblia tapos Cebuano po. Cebuano. Tapos Apo. anong nakalagay? Dito po, ayan. Sige, basahin mo. Ipakita mo yung ano, ipakita mo. Wait lang po at medyo mahirap hawakan pag sabayin. So dito po sa Lucas, ito po. Wait lang kuya ha. Sige. Sabi mo kanina 24:39 eh. Apo. Ito po kuya. Sige, basahin mo. Ito po yung 39, pasensya na kayo, itutuloy po pala hanggang 40. Sige, So, sabi basahin po mo. ni Cristo, Oo. Apo, sabi po ni Cristo dito, tawo o dili Diyos. Sa Tagalog po, Diba, basahin. Wag mong tao. direktuhin. Wag mong direktahin yung ano, basahin mo yung buo. Yung buong hindi po ako Cebuano eh. okay. Hindi ka pala Apo, Cebuano, no? hindi po ako Cebu. Oo. Pero makikita niyo po sa translation na ito, word for word, tawo o dili Diyos. Well, in-research ko na po kung anong translation yan, tao at hindi Diyos. Alam mo bro, kung sa translation 29, po, sa merong 29:30, mababasa. sa 24:39 kasi bro, ng Lucas, sa 24:39:40 ng Lucas, wala yang sinasabi mo na tao na at hindi Diyos, no? Basahin lang ko lang sa Tagalog hindi ko alam kung bakit. Ang alam ko ang alam namin na ginagamit yung na Bible na may nakalagay tao at hindi Diyos, yung John 8:40, hindi Luke. But nakakagulo yung ano, bakit nilagay mo sa Luke? Nagbigay ka lang ng ibang talata eh. Pero ang pagkakaalam namin diyan, John 8:40 yan, yung Bisaya version ng Cebuano ang nakalagay tao og dili Dios. Ay, Bisaya ako at alam namin yung ginagamit nyo na Bible. Biblia nyo yan. Kasi sa 24:39 bro, ng Tagalog, walang ganyan. Basahin natin Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. At pagkasabi niya nito ay pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Saan dyan pwedeng ilagay na ako'y tao at hindi Diyos? Iba yung babasahin konteksto ko eh. lang, Ang babasahin ko lang po ulit. alam mo bro, yung binabasa mo, John 8:40 yan. Kasi sa Cebuano ng John 8:40, ito ang mababasa kasi. Sa Cebuano na Biblia nyo, hindi yung sa Common Bible. Ang sa inyo kasi ganitong nakasulat niyan. Datapwat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na tao at hindi Diyos. Yung hindi Diyos, dinagdag nyo dyan. Sa John Hindi po kami 8:40 yan, hindi sa nagkaroon ng sariling 24:39. translation, kuya. Hindi sa Luke 24:39 kasi kung babasahin mo kasi yung context ng Luke 24:39 Ito bro. po, nakikita niyo po sa screen eh. Lucas 24:39 down to 40. Ayan po. Kasi ilapit mo Babasahin nga ko po. ilapit mo pa ng konti yung word na pulong at yung word na tao at di Diyos. Ilapit mo ng konti. Makita ba Ito naman po, hindi kuya. yung term na yung term na 24:39. Apo, lilinawin ko. Lucas 24. chapter 24. Dito po tayo sa 39. 39 down to 40. verse 40. Basahin Ito mo. po yung sige, babasahin ko po. Tanawa, pagpasensyaan nyo na po, hindi po ako Cebuano pinagpapauna ko na po. Sige. Tanawa ang akong mga kamot ug ang akong mga ili. Ili ba yan? Nga ako, gayud, hini, kupti ako ang tanawa. Kay ang Diyos, Espiritu, walay unod ug mga bukog, dili ingon sa gitanaw ninyo nga ako aduna. Sa verse 40. 40. Apo. Ug sa
ug sa nakapamuklong niya niini iyong gipakita kanila ang iyong mga kamot Oh, ug mga dili ba? tiil. Siya, tiil, Oh. siya, tawo ug dili Dios. Ito Aba, po aba, ang aba. nakasulat. Ba't parang ano ba? Ba't parang erasure yan? Hindi po kami nagkakaroon ng sariling translation, mga kuya. Ay, Sige. Tampered. Pero ano na po natin yan, Yes, i-set aside kasi na po ano natin nga yan, eh, mag-next question na po. version nyo kasi yan, pero again, mag-i-stick kami sa Greek. Tayo natin sa Greek kung meron bang I am man and not God. Basahin natin sa Greek para makita natin yung original. Kasi version yan, pwede, kahit sino pwedeng magawa ng version eh. Ito yung Luke 24, nakita nyo? Luke 24, tapos 39 to 40. Basahin natin sa Greek. Ito na yung translation sa English. Ito yung Greek, Ito yung Greek. Kasi sa Bible, malinaw, wag dagdagan ang Biblia. No? So, hindi natin pwedeng dagdagan yan. See the hands of me and the feet of me, that I am He, touch me and see. For a spirit, flesh, and bones, not has as me, you see, having. So, ito yung 39. Sa 40, ayan natin sa 40. Sa 40. Basahin natin sa 40. Yan. So, 24:40, ito ang ating mababasa. I-highlights ko na lang. Yan. Oo. Okay, so makita nyo. And this having said, he showed to them the hands and the feet. Period. Nasaan dyan ng I'm not God? I'm a man, not God. Saan dyan? Wala naman dyan nakalagay. Not I'm a man, not God. Saan dyan? So, hindi namin alam kung sino gumawa niyang version mo. Kasi sabi mo, hindi sa inyo yan. Baka saksi ni Jehovah gumawa niyan, no? Kasi maraming relihiyon na ngayon hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Kristo. Pero kapatid, tandaan mo palagi ang sinabi ng Bible, Kawikaan 30:5-6, huwag mong dagdagan ang aking salita. Tingnan natin ano ang salita ng Diyos sa original. Walang sinabi sa Lucas 24:39-40, even in John 8:40, o kahit saan pa mang talata na sinabi ni Jesus, I am not God. Walang sinabing ganun, kapatid. So, hindi mo yan pwedeng ilako sa amin. Dahil wala kang napatunayan, next question. Bro Junry, kanina pa yan. Kaya nga, Wala lahat na ilantad natin, Brother Angel, na wala talaga, wala talaga silang, wala talaga silang mapapatunayan dito. Wait lang. Hindi, may sasabihin lang ako, sandali. Sige. Magsalita ako muna. Relax ka lang. Ang sabi ko lang, kanina pa siya nagsasabi ng mga sarili niyang opinion. Binababasa natin at nagkaroon man siya ng isa, tampered pa. Ang pinag-uusapan natin dito, kapatid, yung katotohanan, kaligtasan ng kaluluwa natin, kapatid, lahat tayo, no? Kapatid, pansinin mo, lahat ng mga interpretation mong pinagbibigay, wala doon sa paliwanag mo. Walang letra por letra, lahat ng mga binigay namin at tinanong mo kami, may Bible verse lahat. At ngayon, pansinin mo, ang binabasa mo, alam mong wala sa original, pinaniniwalaan mo pa rin ba yan? Magulos dili kayo mga INC. Pansinin niyo po, pakinggan niyo po ito, katotohanan, kaligtasan ng pinag-uusapan po dito, no? Educational purposes. Anong paniniwalaan mo? Yung tampered na alam mo at original na Greek na yan, na translation lang ng English. Ano ba mas paniniwalaan mo? May sinabing dili Diyos. Pero original lang binigay namin. Kanino pa kayo pipilit mo ka ba mag-INC ka pa rin, kapatid? Lahat ng mga INC interpretation nyo, kapatid, kanina ka pa, wala ka pang naibibigay na totoong letra por letra. Ang nakakatawa, Brother Angel, Tagalog siya, pero yung ginagamit niya na dili Diyos, Bisaya. Bisaya, hindi mo nga naintindihan, hindi ka naman Bisaya. Pinaniniwalaan mo pa rin, bro? Ano ka ba naman? Kaya nga. Kaligtasan ng kaluluwa nyo ang nakasalalay dito, pamilya mo, bro. Hindi lang naman ikaw, pati buong pamilya nyo, angkan nyo. Ang nangyari, pakinggan, sandali lang, bro, John Rino. Sige, Para bro. makapag-isip si brother.
Alam niyo ito po para sa kaligtasan natin. Lahat naman pinagsasabing hindi Diyos, hindi ano, wala ka nang makababasang hindi Diyos eh. Tapos kanina pa, hindi niya kayang buhayin ni sarili niya. Nakalagay naman, aking bubuhayin ang templong yan. Yun yung katawan niya. Espiritu hindi Diyos. Sinabi nga, espiritu nga dyan, Diyos eh. Ano ba yan bro? So mag-isip-isip ka, kanina ka pa bro nabubutata na nawala na daw sila sa live, nawala na yung live. Talagang tanggalin niyo na yung live niyo yan kasi Napapahiya na kayo, napapahiya na kayo. Mapapahiya lang kayo bro, hindi mag-isip-isip ka, yung mga ministro mo, galing kay Felix Manalo ang lahat ng mga ano nila, ang interpretation, wala sa Biblia. Napatunayan mo lahat ng tanong mo rito, umabot na yung 2 hours, wala sa Biblia. Kami lahat ng pinatunayan namin, biblical lahat. So yun lang po yung message ko sa inyo bro, tama na to, oras na, wala kang napatunayan kahit ano rito. Hindi, Brother Angel. Okay. Bro Medan, Okay na bro. gusto mo ba, Brother Medan, patunayan ko sa iyo na si Kristo Diyos? Gusto mo ba? Oo o hindi? Kung mababasa, go ahead po, makikinig ako. Okay, sige. Idadaan ko sa tanong para ikaw ang humusga. Okay, idadaan ko sa iyo sa tanong nga para ikaw ang humusga, kapatid. Okay. Unahin ko. Pagka kayo po ang nagtanong, kuya, kahit mga 20 seconds lang, bigyan niyo ako to be fair. Explanation. Hindi, tanong lang to para lang, ano lang ko, confirmation ba? Para hindi na tayo humaba. Itatanong ko lang sa'yo. No? O itatanong ko lang sa'yo. Siguro sa inyo, Kuya Junri. Sige, sige lang. Ano lang, kung ano lang ang pwedeng, kung ano lang ang pwedeng mangyari dito. Okay? So itatanong ko dito sa iyo sa Mark 14. Itatanong ko lang sa iyo, babasahin ko lang yung talata. Mark 14 and 61, no? 61, 61 to 63 at 61 na lang siguro. Sige, Ano pong talata? 1461 ng Mark. Itatanong ko lang sa iyo. And then ang syempre isasagot natin din Bible din, yung hindi galing sa akin, yung sa Bible mismo talaga. Okay. Ito sa 1461 bro. Ito tong time na nilitis na si Panginoong Jesucristo. Umpisahan ko na lang sa 60 bro. At nagtindig sa gitna ang dakilang saserdote. Tinanong si Jesus na sinabi, hindi ka sumagot ng anuman. Basahin ko sa isang version ng Biblia bro, yung magandang balita Biblia, para yung Tagalog is simple yung pagkatagalog. Maganda kasi ang pagkatagalog sa magandang balita Biblia. Simple lang. Tumayo ang pinakapunong pari sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, wala ka bang isasagot sa paratang nila sa iyo? 61. Ngunit hindi umimik si Jesus at hindi sumagot ng anuman. Muli siyang tinanong ng pinakapunong pari, ikaw nga ba ang Kristo, ang anak ng kapuri-puri? So dito tinanong siya kung siya ba ang Kristo, ang anak ng kapuri-puri. Ano ang sagot ni Jesus? Sumagot si Jesus, ako nga, makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa mga ulap. So ripirado sa kanyang sarili, ako nga, makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa mga ulap ng kalangitan. Itong sagot ni Kristo bro na dumarating na nasa mga ulap ng kalangitan, kanino to tumutukoy bro? Sa Diyos o hindi sa Diyos? And makakaasa po ba ako sa 20 seconds? Sige. Ang tanong nga, simple lang ang tanong nga, yung dumarating na nasa mga ulap, kanino tumutukoy yan? Sa Diyos o hindi sa Diyos? Yung dumarating po ay tumutukoy po sa anak. At yung kapangyarihan po ay tumutukoy po sa Diyos Ama. 20 seconds, Kuya Junri. Hindi, ang tanong, mali ang sagot mo unfair po kapag Hindi, bibigyan kita ng 30 seconds. Sagutin mo lang ng tama. Ang tanong, yung sinabi niya dito na ako nga, makikita ninyo ang anak ng tao, ripirado sa kanyang sarili to, na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan. Nakaupo siya sa kanan ng makapangyarihan at dumarating na nasa mga ulap ng kalangitan. Ang sinasabi niyang dumarating sa ulap ng kalangitan ang kanyang sarili. Hindi ang Ama, ang kanyang sarili, kasi siya ang tinatanong kung siya bang Kristo. Ang question ko ngayon, yung sinabi na dumarating na nasa mga ulap, ripirado sa Diyos o hindi? Yan ang tanong ha, ripirado ba yan sa Diyos o hindi? Categorical question. Yung dumarating po ay hindi sa Diyos kundi sa anak yon.
Pinaliwanag po sa verse 62, siya ang Kristo. Hindi po sinabing ako ang Diyos. Yun ang Okay. katanungan sa kanya ng saserdote diyan. Okay. Sa kabilang banda, ano po ang malinaw na maliwanag na nakasulat sa Biblia? Ang sabi po ng Biblia, ikaw baga ang Kristo. Ang tanong po ay Kristo, hindi po Diyos. Kaya Okay, maling salamat. unawain natin na Diyos yan. Okay. So, ang sagot mo, itong pagkasabi na dumarating na sa mga ulap ay hindi Diyos ang nakasakay sa ulap. Yun ba ang point mo? Hindi Diyos ang, nakasakay dyan. Pinutol niyo po ang aking paliwanag. Gaya po Ang ng simple sabi naman, ko, ang simple naman ang tanong ko, bro. Ang dumarating ba na nasa mga ulap ayon sa Biblia, Diyos o hindi Diyos? hindi po sapagkat hindi naman usapan ang Diyos dito kundi ang Kristo. Kristo ang itinatanong, kaya maling unawain na Diyos ang binabanggit. Mayroon ka bang maipakita sa akin na mayroong persona na hindi Diyos na nakasakay sa ulap? Mayroon ka maipakita na hindi Diyos sumakay sa ulap? Meron o wala? Meron po. At gaya ng ipinakita ko kanina, ang translation na Biblia, total nakasulat po ang inyong kahilingan, nakasulat po ang aking ipakikita. Sige. Dito sa Isaiah 19:1. Isaiah 19:1, tatanungin kita, sino ang sumakay sa ulap dito? Isaiah Teka. 19:1. Narito Hindi ang pa po- pahayag tungkol sa Ehipto. Tingnan ninyo, nakasakay si Yahweh sa isang mabilis na ulap patungo sa Ehipto. Sino ang sumasakay sa ulap ayon sa Biblia? Ang Diyos si Yahweh o hindi si Yahweh, bro? Ayan. Una po, yung katanungan ninyo sa kanina, Hindi, sasagutin question muna natin muna. Oh. Ito muna ang question ngayon, hindi yung kaganina. No? Ayon sa Bible, sino ang sumasakay sa ulap? Si Yahweh o hindi si Yahweh? Sige, pakita niyo po yung talata para sagutin ko ng malinaw. Ito ang Bagamat yung question kanina ay hindi ko ayon sa nabigyan ng Bible, hindi pagkakataon ang para ayon sa magsagot. ang question ko, hindi ayon sa kung ano ang paliwanag mo. Biblia tayo, ano ang sinasabi sa Bible? Ayon sa Bible, sino ang sumasakay sa ulap? Si Yahweh ba Sige o po, hindi si Yahweh? O basahin natin muli. Basahin niyo po. Okay, basahin natin pakita muli. niyo po. Narito ang pahayag tungkol sa Ehipto. Tingnan ninyo, nakasakay si Yahweh sa isang mabilis na ulap. Sino ang nakasakay sa isang mabilis na ulap? Si Yahweh o hindi si Yahweh? 20 seconds, maaasahan ko po ba yon? Answer categorically muna. Ang nakasakay sa ulap, sino? Si Yahweh o hindi si Yahweh? After the categorical question, Yes, Answer, yes. 20 seconds. Oh, Ito po. Si Yahweh po ang Correct. tinutukoy dyan. mm, Ito po yung 20 seconds na explanation ko. Sige, Sana ay sige, bigyan niyo oh. ng pagkakataon. mm. Maling unawain na ito ay kaugnay ng talata na pinag-uusapan kanina. Bakit? Sapagkat hindi naman po literal na yung ulap ay mabilis. At wala pong ulap na mabilis na binabanggit sa bagong tipan na siyang pinag-uusapan kanina. Pero napakahalagang makita ninyo, yung tanong kanina, mayroon po akong talatang basihan, mababasa word for word, hindi po Diyos ang Kristo, sapagkat yun ang itinanong ng saserdote. Okay, explanation mo at least tinanggap mo na ang gumawa Opo. ng ang sumakay sa ulap ang Diyos. Kaya dito sa ano, Pwede Sa- kung ako ang magtanong naman, Kuya Junri? wait lang. Psalm 103 of Psalm 103, no? 104 verse 3 yata yun. 104 verse 3, kapatid, no? May tatanong ko rin to sa iyo. Ano? Pagkatapos po Oh. niyan ay ako naman po magtatanong. Inahanap ko pa yung talata. Sige lang, Kuya. Ito ang sinasabi. Na siyang Pinagpapauna lang natin, naglalagay Kuya Junri, ha? na Baka siyang napagkakamali po naglalagay ng ng ibang mga kasama ninyo. tahilan ng kaniyang mga silid sa tubig, na siyang gumagawa sa mga alapaap na kaniyang karo. Basahin natin sa mas magandang salin to. Ang ginawa mong tahanan ay ang tubig sa itaas. Ang karo mong sinakyan ay papawiring ulap. O sa magandang balita, sa isa pang version na Tagalog, itinayo niyo ang inyong tahanan sa itaas pa ng kalawakan. Ginawa niyo ang alapaap na inyong sasakyan. Sino ang gumawa ng alapaap at para kanyang sasakyan? Si Yahweh o hindi si Yahweh? Gaya po ng sagot ko kanina, 20 seconds. At ipinagpapauna ko po, Ang question co-admin dito ngayon, ha? bro, sino ang gumawa ng ulap para kanyang sakyan? Si Yahweh o hindi si Yahweh?
Ayun. Gusto ko lang ipagpauna, Kuya Junry, na yung mga co-admin po ninyo, hindi ko talaga layunin na makipagtalo sa inyo kundi magtanong lang lamang. Yes, yes, May yes. permiso po ninyo. Sige na, Para sagutin mo na po. malinaw. Huwag mo nang pansinin yung mga ka-admin namin. Natural yan, nasasapaw yan kasi admin nga eh. So, ginawa Apo. nyo ang mga alapaap na inyong sasakyan. Ayon sa talata, sino ang gumawa ng alapaap na kanyang sasakyan? Question, si Yahweh o hindi si Yahweh? Oh, wala naman pong binabanggit na Yahweh dyan eh. Eh, sino pala yan? Sino ang gumawa ng alapaap? Hindi si Yahweh. Ang sabi po, nyo, mga tao po yan. Gumawa ang mga tao ng alapaap? Hindi po literal yon. Ano hindi literal? O, basahin ko sa 1. So, basahin ko sa 1. Basahin ko sa 1. Sa verse 1 ko unahin. Pupurihin ko ang Panginoon. Panginoon kong Diyos. Kayo ay Sino po dakila ang sa lahat. nagpupuri? Ba tao Ang yun? Diyos. Ang Diyos, pupuri niya ang Diyos kasi gumawa nga ng lahat. Ang Diyos ang pumupuri sa talatang yan. Tao Ang po Diyos ang pinupuri. Pupurihin Kaya nga ko tao ang po ang Panginoon. Ang pumupuri. pumuri dyan si David. Si David ang sumulat nito. Salmo. Sa madaling Pupurihin sabi, ko ang tao po ang Panginoon. pumupuri. Panginoon kong Diyos. Bakit? Sa 4, ginawa niyong sa 3, ginawa niyo ang mga alapaap na inyong sasakyan. Yung niyo dyan, ang Diyos yan, si Yahweh. Ano sinasabi mo hindi si Yahweh? Mapapahiya ka niyan, bro. Ako naman po Para lang magtatanong. takasan mo. Bro, para lang takasan mo ang katotohanan na si Yahweh ang gumawa ng alapaap para kanyang sakyan, na sinabi ni Kristo, makikita niya akong darating nakasakay sa ulap. Para lang hindi mo paniwalaan na siya ay Diyos, babaguhin mo yung talata na hindi si Yahweh ang gumawa ng alapaap. Ako naman po magtatanong. Sagutin mo muna yung question ko. Gaya nga po ng sagot ko kanina, sana ay ibigay ninyo yung 20 seconds kasi Hindi mo kasi mahalaga po sa akin hindi yun. mo kasi inaayos yung sagot mo. Kaya hindi kita talaga hayaan. Sino ang gumawa ng ulap na kanyang sasakyan? Sino, si Yahweh o hindi si Yahweh? Ang gaya nga ng sagot ko po ay tumutukoy yun sa mga tao at wala pong Yahweh dyan. Adi wag na. Ang talatang Kasi ito, I don't need your explanation. Ang tanong ko, ang mababasa sa Bible, hindi ang kung ano ang explanation mo. Kung ganyan wala po ka, nakasulat na Yahweh. ano wala Panginoon? Sino yung Panginoong Diyos? 4? Sa Sa uno. 4 may nakasulat. Ang konteksto niyan from 1, ang Diyos ang pinupuri ni David diyan na gumawa ng ulap para kanyang sakyan. O basahin ko from 1 na Sa verse 1, tao ang pumupuri o Diyos? ang tao ang pumupuri, ang Diyos ang yun, pinupuri. tao. Ang pinupuri ang Diyos kasi siya ang gumawa ng alapaap, ng ulap. Sa O basahin, basahin natin from 1. Basahin ko from 1 para maunawaan mo. Ano ka ba naman, kapatid? Naku po, pupurihin ko ang Panginoon. Panginoon kong Diyos. Okay, pinupuri ni David ang kanyang Panginoon. Nagsasagot Ang ka dyan. makinig ka muna, bro. Ang pinupuri niyang Sige po. Panginoon, ang Panginoon niyang Diyos. Bakit niya pinupuri ang kanyang Panginoong Diyos? Kayo ay dakila sa lahat. Nadadamitan kayo ng kadakilaan at karangalan. Nababalutan kayo ng liwanag na parang inyong damit at iniladlad nyo parang tolda ang langit. Itinayo nyo ang inyong tahanan sa itaas pa ng kalawakan. Ginawa niyo ang mga alapaap na inyong sasakyan at inililipad ng hangin habang kayo nakasakay. Sino ang pinapatungkulan ni David dyan? Sino ang pinupuran niya? O bro, Angel. Ang linaw, ginawa nyo. Kaya nga eh. Sabi niya ba sa Angel, ang No, niyo daw dyan, sinutukoy yan mga sa tao. Diyos. Bro, sablay ka na naman dyan, palpak ka na naman dyan, bro. Ano ba yan? Sabi niya Nyo, kanina ba sa hindi Angel, tao. yung niyo daw, mga tao Ay. daw yung niyo. Nyo Character nga, assassination na yata si Bro Angel. Bro, ang Ay, nako. nagdadala, pansinin mo yung katalata, ang Relax lang dumadalangin tao, ang sinasabihan niya yung Talakayan lang. Diyos. Sinasabihan niya yung Diyos, bro Midan. Ano ka ba naman? Parang pinipilit mo yung gusto mo, mali-mali na may interpretation mo. Sinabi na ang ating Panginoon Kristo, siya rin yung sa alapaap. Sino gagawa ng alapaap na tao, bro? At mag-aaral sa alapaap? Tao ba yan? Nyo? Sabi ng tao, bro. Sarado naman ang isip mo, bro eh. Napakalinaw ng talata. Kanina ko pa nga binabasa, kanina ko pa pinagmamasdan yung paliwanag mo eh. Tao? Paano tao? Ano? Sabi niya ganyan ba sa Angel, hindi daw si Yahweh ang gumawa ng alapaap. Sino? Tao? Sino ikaw nakakagawa ka ng alapaap? Ang layo ng Ako explanation naman mo. po magtatanong, bro. mga kuya. Sige, magtanong ka kasi hindi mo kayang sagutin. Puro Gusto ko sanang patunayan sa iyo na si Kristo ang Diyos gamit sa sarili mong sagot. Kaso iniiba mo yung sagot. Ikaw na lang magtanong. Sige, ikaw magtanong. Anong tanong mo? Doon po sa ginamit ninyong talata, ito pong kahuli-huli ang talata, sana po ay may pakita sa ating Yung screen. yung Salmo?
Apo. O Sa verse sige, 4 po. sa verse 3. Sa verse 4 Verse po yata 3. yun or verse 3? O sa verse 3. Verse 3. Itinayo niyo, Verse, ay nawala, teka lang ha. nawala po, Ah, nawala. teka lang, nawala yung, napindot ko yung ibang talata. Awit 104 verse 3. 104 verse 3. Ayan. Ang ginawa mong tahanan ay ang tubig sa itaas. Sa ang salita ng Diyos version pala yun. Ito. Sa verse 4 po yata yun. Verse 3. Sa verse 3, verse 3 yun. Yan. Itinayo niyo ang inyong tahanan sa itaas pa ng kalawakan. Ginawa niyo ang mga alapaap na inyong sasakyan at inililipad ng hangin habang kayo'y nakasakay. Magtatanong po ako dyan sa ginamit ninyong talata Sige, tanong mo. Ano tanong mo dyan? sapagkat para po sa inyo ay ang Diyos po mismo yan. Ngayon, ang aking katanungan, kung Diyos niyo po yan, ang nakasulat po sa talata ay niyo at plural form po yon. Hindi, new Ang yun bro. katanungan ko, Hindi yan new na plural form. New yan tumutukoy na kausap niya. Kausap niya ba? Si Yahweh kausap niya. Pinupuri niya. Halimbawa, tayo mag-usap tayo. Pwede kitang tawagin niyo pero hindi sabihin plural ka. ano po yung niyo doon? Singular, plural? Tumutukoy siya sa singular form na God. Singular magpakita po singular. kayo ng Hindi sa Pakita po hindi kayo hindi ng siya sa evidence hindi siya sa sa singular person sa yan. God ha. God na Panginoong Diyos. Yun ang magpakita po konteksto kayo nun. ng dictionary na ang terminong niyo ay singular po. Kuya. Basahin natin to sa ano nga sa wait ha. Wag kang puro dictionary bro kasi pag kami gumamit ng dictionary hindi mo na naman paniniwalaan pag kami ang mapaliwanag kung ano ang nasusulat sa Bible kasi literal kayo eh. Puro kayo literal. Di ba Biblia lang kayo? Focus sa Bible. Bible. Ito, babasahin ko sa English. Yung new day ba yan? Day? Basahin ko sa kung plural ba? O, plural pa Unless rin. the beams of his upper chambers on their waters, he. Ano yung he bro? Plural, singular? Doon po sa talatang ginagamit niyo kanina. Ano yung plural na, ano yung he? Plural, singular? At teka. Ano Kayo po ang nagbabago eh. Ayan bro, Biblia ang ginagamit ko. Hindi explanation ko. Biblia. Sa translation po na Catholic domain, ano po nakalagay? Ito. Wala Sa akong Catholic domain diri. Wala akong Catholic domain na sinasabi mo. Wala akong Sa Catholic Catholic domain na Catholic domain na version. translation po ninyo. Wala akong Catholic domain na version. Ito sa Protestant version. Pabor sa inyo dapat to. He makes the clouds his chariot. Ano nakasulat? Singular, plural? Mas pananaligan niyo po yan kaysa sa Bro, translation ng hindi religion ninyo. tayo mag-ano. Next question na bro. Kung hindi mo kayang Sige po, panindigan, next question po. next question. Puro ka ano. Ay, ano na. Opo, next Last question po. na to bro. 11:30 na. Last question na. Sige po, 11:30 na. last question po, kuya. Sige. Last question po. Natatandaan ko po kanina ang sagot ninyo nung tanungin po kayo sa John chapter 20 verse 17. Yes. Tinanong ko po kanina kung nauunawaan niyo po ba ang pagtuturo ng inyong kinikilalang Diyos anak doon. Ang sabi niyo po ay oo. Doon po sa Catechism of the Catholic Church, sa 230 po, ang nakasulat dito ay babasahin ko. Even when He reveals Himself, God remains a mystery beyond words. If you understood Him, it would not be God. Ang katanungan ko po, Kuya Junri, ay kung naunawaan niyo po pala ang Kristo na kinikilala niyong Diyos na nagturo sa John chapter 20 verse 17, tinatanggap niyo po ba ang aral ng Catechism of the Catholic Church na kung siya'y maunawaan po ninyo ay hindi siya Diyos? Okay, papaliwanag ko sa iyo because bro, dahil Categorical po kung tinatanggap po hindi. wag mo akong ano kasi kami ang sumasagot dito. Sige Kami po. mayroon kaming karapatan sa anuan ka ng categorical kasi kami yung mga host dito. Let me explain, okay? Okay, bakit sinabi ng simbahan na kung mauunawaan mo, makikilala mo ang persona ng Diyos yung sarili mo talaga ikaw, hindi siya Diyos. Bakit? Basahin muna natin
ang 2 talata sa Old Testament. Bakit hindi mo pwedeng makilala talaga ang Diyos? Okay? Isaiah 40 verse 28. Ano ang sinabi ng Diyos? Isaiah 40:28. Basahin ko muna at ipapaliwanag ko sa iyo ano yung explanation ng sinasabi ng simbahan namin. Anong sinabi dito? Hindi mo ba naaalaman? Hindi mo ba narinig? Ang walang hanggang Diyos, ang Panginoon, ang may lalang ng mga wakas sa lupa, hindi naantala o napapagod man, walang makatarok ng kaniyang unawa. Isa yan. No man can know what God really is. Isa yan. Isaiah 55:8 and 9. Para maunawaan mo kapatid, 55:8 and 9. Sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip. Ang inyong mga lakad ay ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip ay kaysa inyong mga pag-iisip. That is the point of the church. We cannot really know God of His real being. Ang makilala lang natin sa Diyos kung ano ang kanyang inireveal sa kanyang sarili. That's why Jesus came. Para ipakilala niya ang Diyos Ama at ang kanyang sarili at ang banal na Espiritu Santo. Kaya nga dito, 1 John 5:20, the reason why Christ was sent, para ipakilala ang tunay na Diyos. 1 John 5:20. Anong sinabi dyan? At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. What is the reason? Tayo binigyan niya ng pagkaunawa sa saan? Upang ating makilala siya na totoo. Para ipakilala sa atin ang Diyos kung sino talaga siya. At tayo nasa Kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa Kaniyang anak na si Jesucristo, at ang tunay na Diyos ay at ang buhay na walang hanggan. So, hindi mo talaga totally makikilala kung ano ang Diyos at sino ang Diyos, bro. Kaya nga tayo ngayon, may kanya-kanyang paniniwala sa Diyos kasi walang nakakaalam kung sino talaga ang tunay na Diyos. Pero mayroong simbahan na nireveal ni God kung ano siya, kung sino siya. At pinakilala siya ng simbahan ngayon. Sino ang Diyos? Ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Pero kung sasabihin mo na kilala mong buo ang Diyos, hindi siya Diyos. Kasi ang Diyos ay hindi natin kayang arukin, kapatid. Yan ang paliwanag ng simbahan na binabasa mo. Kaya walang kontradiksyon. Okay? So sana enough na yun. Bro. Okay, At saka Brother sa Angel. katikisim namin, bro. Salamat po ng marami sa mga punto por punto. Sana ay makabisita Bro, po Midan. uli ako sa mga susunod. Yes. And Bro, may Midan, sasabihin pa si Brother Angel, bro. Okay, go ahead, Brother Angel. Sige po, sige po. Sa katikisim Makikinig po ako, natin, kuya. bro, Midan, no? Wag mo nang intindihin yan, kami magpapaliwanag yan. Turo namin yan, eh. No? So ang turo namin, tandaan mo po, no, tama yung ginagawa mo, siguro binigay yan sa inyo ng mga ministro para ito yan, no? Kami magpapaliwanag ngayon. Sana naintindihan mo na yung paliwanag, no? Magmula kanina pa biblical kami, ang turo ng simbahan ayon lahat yan sa Biblia. Yung katikisim na yan, galing po lahat yan sa Biblia. So para mas maintindihan niyo po, no, lahat ng mga narinig mo ngayon, sana po makapag-isip po tayo. Walang personal na ano to, no, dahil tayo magkakapatid lang din, no, bilang mga Kristiyano lahat. Pero yun nga, ang pinaka problema natin dito, nasaan ka ngayon at nasaan kami? Alin ba yung katotohanan? Pero nakita mo biblically, lahat ng tinanong mo po nasa Biblia lahat. Lahat ng tinanong mo sa katikisim po may paliwanag ang simbahan. So sana nasa sa iyo na yan. Let's keep praying for you po, no, sa lahat ng nakikinig ngayon. Keep praying lang po na sana mabigyan tayo ng marami na nagbalikan sa Katoliko, kapatid, at sana maano natin yan sa mga sinabi mo, no, kasi blasphemy yan. Kasalanan niya sabihin mong hindi Diyos si Kristo, hindi Diyos ang Holy Spirit. Delikado po yan. So nasa sayo pa rin, we will give you enough time, and sana po makapasok ka uli sa susunod, no. Maraming salamat sa pagpasok mo, Brother Midan. Ayun, salamat po ng marami.